Good afternoon, and first of all, I would like to welcome all of you, Pilgrims of Hope, to the Manila Cathedral. It's a holiday, and that's why many of you are already doing their Visita Iglesia. Very good. I hope you find this exercise not only physically beneficial, but more so spiritually beneficial for all of you. So welcome po uli sa Manila Cathedral. In the gospel we just heard, Jesus said to the Jews, "Everyone who commits sin is a slave of sin." Ang lahat daw na nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ang kasalanan ang sumasakop sa atin. We don't want to be slave. We don't want slavery. That is why our heroes fought up to the last ounce of their courage, up to the last ounce of their strength. They fought in order to keep us free. No one wants to be a slave. Or is it? Is it true? Because whenever we commit sin, according to Jesus, we become slave to sin. And many are slaves to sin. All of us. Even if we find pleasure in the sin that we commit, diba? Yung mga kasalanan nagbibigay sa atin ng pleasure of the flesh. Yung marami kang pera kasi nagnakaw ka, it gives certain pleasure. Yung nangaliwa ka dahil kahit may asawa ka na, it gives certain pleasure. But in reality, these pleasures are enslaving us more and more. Yun daw ang isang instrumento o sikreto ng demonyo. Hindi siya magpapakita sa atin ng nakakatakot, no? Yung may sungay, yung nagliliyab ang mata, no? Ang baho, no? Hindi. Hindi ganyan magpapakita ang demonyo sa atin upang akitin tayong magkasala. Kundi magpapakita siya sa isang maganda at kaaya-ayang paraan. The devil will entice us to sin by proposing pleasurable things. Kaya maging maingat po tayo sapagkat baka nasasarapan nga tayo pero mas lalo tayong inaalipin ng kasalanan. But, my dear brothers and sisters, we are not totally hopeless. As slaves of sin, we are not totally hopeless. Because Jesus also said in the gospel, if you will know the truth will set you free. And who is this truth? Jesus. Hindi ba sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. The truth will set you free, meaning Jesus will set you free. If the Son frees you, Jesus said, then you will truly be free. So, ang umaalipin sa atin ay ang kasalanan. Sa bawat pagkakataon tayo'y gumagawa ng pagkakasala, mas lalo nating ibinabaon ang ating sarili sa pagkaalipin. Pero hindi tayo hopeless, sapagkat si Jesus ay naparito upang tayo ay palayain mula sa pagkaalipin. Jesus died on the cross so that we will be free
from slavery of sin. Si Jesus lang po ang pwedeng magligtas sa atin. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya nga nagpadala ang Diyos ng kanyang anak dahil hindi magagawa ng taong iligtas ang kanyang sarili. Tanging ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang makapagliligtas sa atin. So, sa ganitong katotohanan, sa harap ng ganitong katotohanan, ano ang dapat nating gawin? Sabihin natin kay Jesus, Lord, free me from this slavery. Panginoon, tulungan mo ako upang makalaya sa pagkaalipin ng kasalanan. Our prayers will help. Our going to the sacrament of reconciliation will help. But only Jesus can save us from the slavery of sin. Sana po sa mga araw na darating, lalo na pagpasok ng mga mahal na araw, sa paggunita natin ng paghihirap at kamatayan ni Jesus sa krus, magmula sa ating mga puso ang pasasalamat at ang pag-asa na tayong lahat, ay hindi dapat mawala ng pag-asa sapagkat meron tayong tagapagligtas, si Kristo. Amen.